Good morning po. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Topic number 23 po tayo. Ngayong bungad po ng 2026. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Ang topic po natin ngayon is Electrical Design Drawings. Naka-open po yung previously na project namin sa Binyan, Laguna para ma-explain ko po dito yung electrical design, combination design and shop drawing. So dito po hina-highlight natin, pakisundan lang po yung galaw ng mouse para masundan po natin. Hina-highlight po natin dito yung isang circuiting ng lighting na although lighting siya, meron siyang nakakonect na yung kung napansin nyo yung symbol kanina, may mga nakakonect din siya ng mga junction para sa mga equipment natin. So, highlight po natin dito yung tag ng panel na B2LP, meaning Basement to Lighting Panel. So, kahit lighting panel, yung tag ng panel natin, may nakakonect siya na equipment para sa exhaust fan. So, yun po yung design, magkakasama sa design. Mamaya ipapakita natin yung arrangement ng B2LP. So, hina-highlight ko po dito yung circuit number 6. So, isesentro ko lang po itong load schedule para makita po natin yung arrangement ng panel. Mapapansin nyo yung numbering ng panel board natin is naka-separate yung parang even numbers and odd numbers. So, ito po, sinerge na po natin sa Google, makikita po natin dyan, yung sequence ng mga branches is naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So, parang ganito po yung setup sa actual ng panel, ang itsura niya, compare dito sa ginawa sa load schedule na parang naka-Excel files. So, isa pa po na i-highlight natin, nakasama dito sa lighting, sa B2LP, na kahit yun ang tag niya, yung sabi ko kanina, is basement to lighting panel, pero isinama sa design, as per dito sa design, nakasama din po yung circuiting na para naman sa power. Sa mga convenience outlet naman, yung mapapansin nyo, yung B2LP, yung may tag tayo na circuiting dito na home run, power po yung laman ng circuiting na yan. So, kung masusundan nyo po yung legend kanina na pinakita ko, ayun po, makikita po natin yung legend na may arrow. Ang ibig sabihin po niyan, yan po yung circuit home run na mapapansin nyo yung direction ng arrow is laging nakaturo kung saan nakalocate yung panel na nakalocate naman sa electrical room. So, mapapansin niyo din po dito na hina-highlight ko yung schedule ng wire nung gagamitin para sa B2LP na panel. Dito naman, yung kung ano yung B2LP na panel natin, ito naman po yung BDLP. Ito naman po yung similar po kasi ito sa main distribution panel kung saan yung panel natin is paloob dito naman sa load schedule na to. Meaning, yung isang panel board naman, may laman siyang 4 na panel boards as per dito sa design ng load schedule. So, yung B2LP kanina, mapapansin natin, yung main niya is 60, 80 or 60 ampere trip. So, dito naman, yung BDLP, makikita po natin dito sa load schedule. Kasi pag sinundan po natin yan, para siyang nakakalito lang, pero pagka inaral na po natin yung diagram niya, kamukha nung pinapakita ko po dito, naka-panel board po, ay mapapansin nyo, hina-highlight ko yung B2LP, na hina-highlight ko yung sukat ng wire niya. Given na po dito sa load schedule, para, yan po kasi yung kailangan nating tingnan para magmamatch yung naka-label na tag doon sa diagram at dito sa load schedule para madali po natin silang masundan. Minsan naman kasi
or hindi minsan pag nare-review po tayo ng mga design drawing ng electrical, mapapansin po natin yung mga nakalagay sa bandang ilalim kasi may computation po dyan na ginagawa yung mga electrical engineer na nakabase sa load calculation yung size ng wire na gagamitin na from panel papunta naman sa main distribution panel. So dito, kung galing tayo sa B2LP, papunta naman siya sa BDLP na meron namang siyang laman na 4 na panel. So, ang lagi lang po natin titinan dito, yung kaninang arrangement natin kung ilang branches meron doon sa loob ng isang panel. At yun din po ang magre-reflect sa bawat circuiting natin base sa layout plan. So, pansin nyo kanina magkakasama yung sa lighting tsaka sa power. Kasi yung shop drawing po natin galing dito sa pinagkopyahan natin sa AutoCAD kanina, yung pinapakita ko na kulay orange, yung symbol ng electrical. Base po yan dito sa distribution, dito sa load schedule. So, kung masusundan nyo po yung ginagawa nating discussion dito, madali na pong sundan as per sa mga baguhan. Kasi lagi ko pong sinasabi, nagtuturo po tayo dito ng sa simplify na explanation para madaling masundan ng mga baguhan kung wala pa silang gaanong idea about electrical. Kaya yun po yung napansin ko na mas mainam kung isi-simplify natin yung pagtuturo. So dito naman sa electrical room, hina-highlight ko po dito yung ang term po dito, pipe chase. Pipe chase meaning may opening po yan sa slab. Kumbaga parang butas. Hindi pala parang, butas na talaga yung slab na yon na doon lulusot yung mga conduit size natin as per sa schedule. Lalabas naman po dyan sa schedule kung anong size ng conduit yung lulusot doon sa slab. So, given din naman po yung mga routing kung saan sa dadaan as per sa design drawing. So dito po pinakikita natin na bigyan natin ng highlight yung section C na to. Yung section C, so meaning nasa loob tayo ng electrical room, isa-section natin siya ng naka-longitudinal. So kung saan nakalocate kanina yung sinasabi natin na electrical panel na B2LP. So ito na po yung sectional elevation noon. So makikita natin may mga conduit na galing doon sa slab kasi embedment po yan sa slab naka-embed po yan. Kumbaga nakasama sa buhos. Dito pa lang sa magra-riser, nasa design din po kung gaano kadami yung conduit na magkakatabi na yan. So mapapansin nyo meron siyang vertical support yung mga conduit natin na naka-mount o nakakapit dun sa pinaka-wall ng electrical room. And then showing din po dito yung wire gutter kung saan magkikita-kita yung mga wiring papunta naman siya sa main distribution panel. So dito mapapansin nyo may mga layout plan po ito, naka-top view tayo. May mga support din po siya na given sa design kung dito pala hina-highlight ko yung yung pull box. So may separate po tayo na design diyan, makikita rin po sa design drawing yan sa miscellaneous details kung paano natin maidedetalye. Nakalagay naman po doon kung ilang wire ang papasok or ilang conduit ang papasok sa mga pull box na yan. So ito po yung muli yun po yung hina-highlight natin yung opening kanina kung saan magbubutas nga nila sa slab. Ayan, yan po yung isura ng pipe chase as per sa sectional elevation natin. And then, meron pa po dyan na isang detalye, ito hina-highlight ko, kung saan naman naka-project na po yung plan and section para mas madaling maintindihan kung saan lulusot yung mga conduit and then size ng conduit at kung ilang piraso ng mga PVC conduit yung lulusot doon sa slab. So ito naman yung naka-top view natin kanina. So
i-emphasize lang natin dito kung dito kasi po makikita yung ano yung kung ilan yung mga conduit na susuksok doon sa pull box. So, magte-terminate po yan sa pinaka-edge ng pull box and then magko-continue. Parang lumusot lang po doon sa pull box kasi yung mga electrician doon nila hahatakin yung mga wire na yun eh. So, dito nakaseparate siya ng detalye. So, makikita po natin sa miscellaneous yan at sa load schedule kung ilang piraso ng conduit yung lulusot doon sa or susuksok doon sa pull box. So, sa tingin ko naman, ito na yung magiging guide ng mga baguhan kasi nag-example lang po tayo ng dalawang sirkito and then dalawang home run para lang masundan nila at given naman po dito sa video natin yung load schedule and then yung mga circuiting kung ilang branches ba meron doon sa loob ng isang panel. So, aside from example natin kanina sa isang circuit na power and then isang circuit naman sa lighting. So, maliwanag na kahit lighting and power, posible siyang magkasama sa loob ng isang panel. As per po yun sa design, hindi po yun, hindi po tayo nag-imbento nung circuiting natin dito. Lahat po ay nakabase as per sa design drawing nung isang project, nung pinanggalingan ko nga sa Binyan, Laguna. So, additional tip po dito natin, ipapaliwanag ko naman kung paano tayo mag-i-scheduling ng switch na tinatawag. So dito, bibigay ko po ng example yung 3-gang na switch kung babalikan po natin kanina. So dito hina-highlight ko kung ilang amperes yung main nung B2LP na to. Alam ko 60 amperes as per dun sa kanina eh. At ipopost ko din po yung isang handwritten ko para maintindihan nilang lubusan ng mga, lalo na po yung mga baguhan. So, yung makikita nyo yung hidden line na, ayan po, yung SAB 2 gang and S meaning for 1 gang. So, dito naman, pag naglagay tayo ng capital S and then may small letter na GHI, meaning 3 gang po yan kasi kung makikita natin sa normal na switch, di ba, pag single isa lang yung gang. So dito magiging 3 pero may naka-designate siya na switching G letter tagging kumbaga. Maraming salamat po.